Sabaw ng pusit. Sabaw ng pusit. Malito pa. Malabo pa sa sabaw ng pusit. Bagong dugo. Bagong pusit ang ilalagay. Kinalawang na yung good morning mga karikimaw. Papunta tayo ngayon sa Lake Mantors ba yun? Namutang, basta kila Pipocoro. At magpapa-change oil tayo kasama ng brake pad sa kanya. Samahan nyo muna ako guys sa aking pagbablog. I-vlog na natin to yung ating mga magagaling na bikers, mga lodi. Let's go guys. Shout out sa aking page Ricky Mau Motovlog. Subscribe na kayo guys, then follow my page. Let's go, let's go. Siguro yung topic natin yung about sa barrier na pinare-require ng IATF, no? Kung tutusin talaga na bakit kailangan ng barrier if ang kasama mo ay yung kasinta, ay yung kinakasama mo o yung asawa mo mismo, yung sa loob ng bahay, diba? Parang ang labo. Ba't kailangan ng ganun? Kasi magkakasama naman kayo sa loob ng bahay. Di ba dapat ang pinoproteksyonan natin ay yung ibang tao na makakasalamuha natin. Tulad yan, kung may helmet ka, diba? Naka-helmet ka naman. Baga, yung iba nga, diba, ginagamit, naka-face shield eh. So ang laki nung na hindi ka maano rin sa pagmumotor kasi naka-mask ka. Tapos naka ano ka naman, helmet. Oh. Diba? Yun yung isang na nakapagtaka lang. Bakit si motor ay kailangan ng lagyan ng barrier? Kasi no need na pagkang pwede na na-implement yan. Hindi nga, kung hindi sila magkano-ano, diba? Kasi ibang tao yun, ibang person na hindi nila nakakasama dun sa bahay nila. Pero wala tayong magagawa kasi yun ang inaano nilang baka. Eh kayo ay nagbibigay ng opinion na bakit kailangan nilang magganon pa. Hindi, no need na sana eh. Natin lang nila kung ano yung katunayan na sila, diba? Na sila yung magkasama sa isang bahay, ganun. Guys, dito tayo dadaan sa may Carmona para mas malapit-lapit tayo sa katotohanan. Yan, ang tulad po niyan, diba? So, kung magtatay, kailangan lang pakita lang ng ID, yung bakit kailangan nilang pigilan, no? Eh yan ang pinaka ng ating bayan o ang ating bansa na ang pagmumotor. Eh halos lahat ng tao sa Pilipinas ay nagmumotor na. At yan ang pinakamura na transportasyon ng bawat isa. Yan lang, diba guys? Isang importante natin, bakit kailangan pang gano'n? Bakit naman po? So marami na rin mga motor club na parang nagka-counter din dun sa batas na yan, na
na baka mabago. Ang mahal ng fine, di ba? Ang mahal ng fine noon eh. Ordinary tao na nga lang tayo. Tapos ganun pa magiging fine natin. Tayo nga, hulugan yung motor na yan. Halos kasing isang motor na yung yung babayaran mo. Dapat hindi ganun po. Sana naman maano nyo yung mga tawag nito, ano nung mga tao na mga ordinaryong tao na katulad po namin, medyo mabigat po yung ganyang tawag nito, batas para sa aming mga mga riders, dahil unang-unang sa lahat yung isang motor pa lang binabayaran namin, diba? Hulugan yan. Tapos ganun kung sakaling hindi maano yung sa barrier, magkano agad yung magiging fine niya. Sana iyan na dyan po na huwag naman gano'n na sabi. Kasi iba talagang everyday yan ang ginagamit transportasyon sa kanilang araw-araw na pamumuhay. Ang kailangan lang naman natin i-secure dyan mga karigimaro yung nakakasalumuhan nating pang-tao, diba? Siyempre kailangan dun talaga, kaya may yung social distancing. Yan lang naman po talaga kailangan ipaintindi po sa mga tao. Pero yung po, sana pagbigyan nyo naman yung mga simple na huwag naman kung gano'n ka yung barrier po. Napakadelikado rin po ng barrier na yan kung tutusin. Iba na po yung nung motor takbo pag nakakasalubong, pag dalawa kayo lalagyan pa po natin ng barrier. So medyo lalong mag-iiba na yung positioning o yung flow nung takbo ng motor, lalo na kung may barrier tapos may angkas ka pa. Sana mapansin na kung i-testing nila mismo in actual, dapat yun ang demo nila in actual. O yung parang nagde-demo lang sila na yung lumalabas na sa social media na nakaupo lang sila sa upuan. Ewan ko po kung totoo yun o hindi, pero may lumalabas po sa social media na gano'n. Sana wag naman po gano'n ang pagpasihan nyo, kasi hindi lang po gano'n ang pagmumotor na para nasa buang ka lang. So yun guys, sana naman maisip naman ng iba yung gano'ng part. Then ano pa another topic issue natin? Yun kung sa sabay nahuli na sports card dyan sa may EDSA. Tingnan mo magano lang nabayaran niya sa fine niya, 150. Kung rider so yan o rider ang niyan, sigurado ang multa niya napakalaki. Patong na kaso or violation ang mangyayari doon sa kanya. Kung mga ordinaryo nagmumotor ng sigurado yun. Mas malaki pa po nagiging fine ng mga rider sa tutusin doon sa mga naka 4 wheels baguhin na ho naman nila yung ganong estilo. Pag meron ho talaga mga ibang riders na talagang mga matitigas ulo, yung tinatawag na nakamote riders, o naman ho sana natin ng mga ng iba, kasi hindi naman po lahat ng mga nagmumotor ay pareso. So meron po talaga dyan mga matatagal nagseseminar ko. Yung iba kasi mga baguhan ho yan pero tayo
sana nila natin, ating mga kaibigan. Tayo ay susuportahan ho namin ang ating gobyerno hanggat sa makakaya ng ating mga kababayan. Pero sana na maintindihin din po nila ang part ng ibang tao. Ngayon, tulad po niyan, you see, yung barrier na ganyan, diba? Ang laki, tapos parang ang hirap niya talaga. So, yung flow ng hangin, iba talaga yan. Iba talaga ang flow ng hangin dyan. Manila tayo, Manila tayo guys. Manila tayo, Manila. Relax lang na kaso kaya sa babay sa kanila hindi tayo ganun magaling inaano kasi baka dumulas tayo pag nag banking tayo huwag tayo dyan, dito tayo sa baba. Tayo ay sa may C5 road, dadaan baka tayo lumagpas, nakalimutan natin. C5 road tayo guys, C5 road. Pwede pala ako tumagos dyan relax lang ang putotoy, huwag masyadong magmadali ang ating kinakapalang ating preno guys. Huwag tayo yung gano'n guys. Kinalimutan ka galing ha. Para sa sariling kapakanahan. Yeah. Kahapon sana po, nandun na sana ako kila Pipo. Kaso yun, meron kasi tayong HO hindi tayo nakapunta. Umalis na ako pero bumalik ako, hindi talaga kaya. Kaya huwag mong pilitin at baka ikaw ay mabitin. Salubong na po yung dito sa may service road. Kita nyo ano na ang traffic sa may service road. Fake churros EDSA. Kailangan be careful, lagi tayo tumingin sa side mirror. Sinong last nag-blind spot ako dun sa isa buti na lang hindi ako halos lumikot. Rescue pa naman, ambulance pa naman yan, baka madiretso ako ron. Kailangan talaga aware ka sa iyong paligid. Ay, kaya ang pangit na ng pagka-asphalt din dito. Ewan ko lang kung naayos na ngayon guys kasi nung last na pagdaan ko rito talagang delikado na yung kalsada. Kinalimutan ka, nahihirapan. Thousand years later. Yan, shout out, good morning.
Andito na ang kala Pops Coral. Yan, marumi yung aking ano eh. Kalawang talaga. Kinalawang na yung aking kadena yan. Ganyan talaga yung panlinis pala. Pagka kalawang, ganyan ang pinangtatanggal na. oo. Kaya pala yung toothbrush eh. Hindi gumagana. Ibubra yan. Tapos gasolina lang talaga. O gas. Hindi. Kerosene. Kerosene lang inaano. Kapod di ka sumama sa Batangas nila. Wala, hindi ako nakasama. Naka-join ka ba sa chat nila? Sa GC nila, Jimbo? Hindi. Sa Dun. South? Hindi ka sumali? Hindi ka doon. South, meron silang page Sa South meron ba? Oo. Doon ka pa rin ba sa Sa Laguna? Oo. Hmm. Sali ka doon. Kasi Kaya na-meet ko ron si Corning General. talaga. Ang ganda ng pipe niya rin eh. Bombo yung backfire nung niya eh. Nung apoy talaga. Ikaw, palit ka ng high flow Na filter. filter. Air filter. High flow. Para bumagay sa motor. Wala sa amin, wala akong maano ng mga big bike eh. Kaya minsan talaga natakbo ko minsan, kalookan eh. Minsan hirap pa maghanap din. Kaya minsan pag ginagawa ko, nag-online na akong pa-order eh. Order na kasi ako, wala pang dumarating. Pag meron, yan mo sa akin. Kasi hirap maghanap. Mahirap talaga maghanap nung high flow. Kaya halos yung natulungan ko rin sa eh. Laging wala nang stock. Kahit yung tropa ron na pinuntahan ko nung isang araw, yung pinag-adjustan dito, mga big bike din yun. Wala na rin. Wala na nga rin daw silang ganyan eh. Iba kasi yung motor kasi nun, Yamaha eh. Yung 950 ba yun? Racer? Pero yung R1 maganda rin Oo, maganda siya. Ganda ng design ng R1 Siyang Hayabusa. Laki pala nun. Ng Hayabusa? Oo, pare. Ikal eh. 1,200 din. Pag tingin ko ng laki pala na ito. Parang nakakagigil patak. Parang lili pa rin ka talaga. Ang kasi pagka tawag nito, na-slide ka, kati sa ulo eh. Ito na-slide nga lang ako rito nung eh. Ay kapatay tayo dyan. Buti na lang talaga umuulan noon at mabagal yung mga nagtatakbuhan din. Meron kasi yung lubog eh. Nakalubog yung plate na yun. Pa ako nasaktuhan ng pag-change ko ng pag-change lane ko. Nabuti di ako tumama doon sa barrier. Nadali rin. Kaya pagka doble. Kaya nga kanina lang ako chill lang yung takbo eh. Ang hirap preno ako sa likod eh. And then may mga nakasabayan ako kanina eh. Talaga? Hindi naman ako chill lang. Mahirap mabigla. Ang hirap sa preno lang ang unahan mo malakas eh. 15. Nakakahon yan eh. Hindi naman nabupisin mo. Sulit talaga. Yung iba pwede pa banding, sir. Hindi applicable sa motor yung banding pa. Banding ganyan. Oo. Palit talaga eh. Pag ganyan talagang malaki, hindi pwede. Pero yung mga pambiyahing tricycle, pinapabanding na lang yun. Sa mga mountain bike kasi, di ba, iba pinapabanding. Okay lang Yung yun. disc brake sa mountain bike. Okay lang yun kasi mountain bike lang yun. Yan, sabaw ng pusit. Sabaw ng pusit. Malinaw pa. Malabo pa sa sabaw ng pusit. Maitim ka sa sibon. Kaya kailangan talagang i-run mo siya. So, Oo. Kailangan magkatulo. iwas tulo. Ito, 2 litro. Bagong dugo. Bagong pusit ang ilalagay. Oo, doon. Dami kong tarotot to. Bigyan. Oo, ay dulo. Yung gano'n. Tarotot sir yung gano'n. Napipish siya ka gano'n. Ayan nga. Kasi natin gano'n. Oo,
Iwanak eh. Kung mahuli ka doon, hindi bawal yan. Ito mayroong ano lang. Okay lang, pababa. Yun kasi ano kaya doon. Oh, ano yung isipin ka ng ano? Ayan, oh. Yan. Tama. Sisig nila, ang sarap. Panalo. Kain tayo na ito. Sisig nila. Kain muna tayo. Sa Alaska. Alaska, baka naman. Baka naman. Baka naman, Alaska. Baka naman. Naamoy kita rito, Alaska. Tingin ka. Kita nyo, kalokohan nung truck. Munti ka malahero. Na lang yung truck, hindi man lang sumisilip at wala man lang kasignal-signal. Hindi naman na rin. Ayaw na talaga i-read tong ano ko Alam, may problema dyan. Yung sticker ko, yung ano. Di na nare-read yung ano natin guys. Kasi di natin alam. Nasa kasi, problema kasi nila yun Growing up in Cali, yeah, you know I love the weather. Limelight hit 'em and you know